po natin si Lord. Sige po, palakpakan natin siya. Amen. How are you, Grace Life? Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. And are you excited for today? Alam niyo po, this past few weeks, no? Past few days, past few weeks, marami po mga nangyaring sa mga kapamilya po natin. May mga pumanaw yung tatay, yung uncle, kaya still, the grace of God is bigger than life. Amen? Nung nakarang araw, yung daddy ni Sister Marivic and Ate Angke, no? And then, together with also yung tito ni Teacher Maris and also ni Pastor Janice. So, ganun talaga. Kaya ang buhay talaga ay napakaiksi lang. Kaya wala po tayong ibang gawin, kundi purihin ng Diyos lang po talaga. Huwag po natin sayangin ang ating kabataan para mag-serve sa Panginoon. At hindi niyo po pagsisisihan ito. Amen? Kaya po, alam ko may mga kinakausap ang Lord. Tunay nga na sabi ng ating presadyo kanina, si Kuya Noy, na if you have talent, actually we all have talents. Kailangan lang ilagay ito sa tamang ministry. Amen? Siguro, kunyari, ang feeling mo, ang talent mo ay magaling kang kumanta, pero hindi mo ma-hit yung note. Baka sa ibang ministry ka. Di ba? Sa prayer ministry. So, ibig sabihin, kailangan natin ilagay yung talent natin base dun sa kung saan tayo nilagay ng Lord. Amen. So, thank you for coming for today. And sabi mo sa katabi mo, I'm glad that you are here. Amen. Amen. And for the first time po na amin po nakasama ngayon, and we would like to know you more. Gusto po namin kayo mas makilala pa doon po sa mga first time natin. And to all our friends and loved ones who are here, if you have some questions regarding grace, we speak live, we share grace. Maybe you have some questions about Abba Father, what is law and grace. Please approach us. Mas maganda po yung nagtatanong po kayo kaysa may mga questions kayo na kayo lang din po yung sumasagot. Amen? So mas maganda po nagtatanong po kayo sa amin. You know why? Because living a Christian life is really impossible. Ang mamuhay bilang isang Kristiyano ay napaka-imposibleng gawin. Bakit? Because our God is holy, our God is pure. So it is very impossible to live a Christian life. That's why we need the grace of God in our lives. Amen. And no wonder, Jesus Christ came to us. He is in us. No? Ano po yung sabi sa Colossians 1:26? That Christ is our hope of glory. Christ in us, our hope of glory. So, mga kapatid, kailangan po nating magtulungan. Amen? In our Christian walk. Amen? Wala pong maglalakad na mag-isa. No man is an island, sabi nga po sa mga quotation. That's why, church, last week, ano po yung mga napag-aralan natin? Isa po sa napag-aralan natin, ito po yung quote, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka. Amen? Bakit ganyan ka? At yan po yung tension natin. Once you've been part of a Christian community, lagi may tension that you need to be holy. You need to sing like one of us. You need to dance like one of us. You need to dress like one of us. Dapat kapareho ka namin. But I'm telling you, again, it is impossible to live a Christian life. That's why we need the grace of God in our lives. Amen po? Amen. Now, our series, we're now down to two messages po. Dalawa na lang, today and next week. Amen. So, again, let's offer this to the Lord. Once again, Father, we are so thankful and grateful for how you have gathered us. Salamat, Ama. Tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord God, because you already anointed each one of us because the anointed one is living inside of us. Thank you, Father God, because of your faithfulness so that, Lord, we can be fruitful sa buhay po namin. Thank you, Lord God, for the happiness that we have. Thank you, Lord, for the joy of singing praises to your name. Thank you for the friendships that we have, Lord God. And sa wisdom na meron po kami, salamat din po, Lord, so that we can understand fully your word for today. And again, Father, alam namin na extraordinary po ito pong Sunday nito dahil kayo po muli ang magtuturo sa amin. Thank you, Father God, for our friends and loved ones who are with us today. And for those na hindi po nakasama namin, we pray, Father God, that next Sunday ay makasama muli namin sila.
Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Can we give a clap of praise? Amen, amen. Yung malakas naman. Medyo, ano pa tayo eh. Yung past few days nga, medyo nasa bed lang ako palagi dahil nga iba yung ating pakiramdam, no? The fact of life that we are sick, but the truth is we are already healed by the stripes of Jesus. Amen. Now, let's read this in the book of Deuteronomy. Can we all read this one? 1, 2, 3, go. This day, and the earth as witness against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. This is what I love the Bible, mga kapatid, is that the Bible is this, timely and timeless. Sabi niyo nga po, timely and timeless. It's either timely siya and timeless, or timely or timeless. But in this narrative, in this passage, sabi po dyan, this day I called the heavens and the earth as witness against you, that I have set before you life and death. Ibig sabihin yan, this is not timely anymore. Because that one was made in Deuteronomy for the people in Israel. Because may nakalagay pa siya kasi dyan, this day I call the heavens. Hindi na siya timely for us right now. But don't you believe that in another facet of the Bible is that the Word of God is timeless. What I mean timeless? We can get wisdom from this. That, you see, sabi dyan, now choose life so that you and your children may live. Ano pong ibig sabihin yan? Now, ito po yung question na sasagutin po natin sa atin pong pag-aaralan this afternoon is, how do you live a life under grace? Ano ba? Dahil ba nasa biyaya na tayo? Sige na, bara-barabay na ba talaga lahat? Ano ba? Dahil nasa biyaya na, hindi na ako mag-church. Anyway, may grace naman. Okay, ganito na lang support ko. Unti-unti lang kasi biyaya naman eh. Or mamumuhay pa rin ako ng gusto ko, hindi according sa gusto ng Lord. Ganun po ba kailangan natin gagawin? When you wake up in the morning and the sun does not appear, I will be here. Diba? When you wake up in another day, and then, ang ganda ng tulog mo, ang ganda ng panaginip mo, but may bumukid sa isang balita na kung saan may problema sa Pilipinas, meron ka palang babayaran ng mga bills na kailangan mong isettle, tapos yung landlord mo, mini-message ka na, kailangan ka na umalis sa bahay na yan kasi hindi ka na nakabayad. And puputulan ka na pala, may disconnection letter ka na sa email mo. How do we live our life under grace? And what will be your choices, your godly choices, your grace-filled choices sa buhay po natin? Now, the best thing, in the Old Testament, God gave us a story in the life of Abraham and Lot. Amen. Yan po ang ating title for this afternoon, Abraham and Lot. One of timeless grace stories in the Bible na kung minsan ay nakikita natin na parang hindi naman. Hindi po. Ang Biblia po ay punong-puno po ng mensahe ng biyaya. But you need to dig it. Because the message of grace in the Old Testament, in the Old Covenant, is a shadow of the upcoming Jesus Christ. No? In the fullness of grace. Amen po ba? Now, yan po yung magiging title natin. Now, by the way, we have so many verses to read this afternoon. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang matutulog. Please, okay lang yan. Mga 30 minutes lang to, 30 minutes lang. Wala mo na matutulog, okay? Good? All good. Okay, I want to give you a background ng ating pag-uusapan is this. Si Terah, siya po yung tatay ni Abraham. And si Terah po ay idol maker. At yun po yung family business po nila. Sila po ay gumagawa ng mga rebulto. Kumbaga sa mga Pilipino, taga Pampanga yan sila. Amen? Kasi doon po may pinakamalaking pagawaan. So sila po ay hindi na po sila gumagawa ng rebulto, but sumasamba sila sa mga rebulto. Yan po ang buhay ni Terah at yung si Abraham. Amen? Amen po ba? They worship different gods. But one fateful day, God wants to create a nation out of one person.
At ang napili ng Diyos ay walang iba kundi si Abraham. Amen. Now, bakit napili ang isang idol worshiper para doon magsimula ang nation na pinili ng Diyos? Bakit po? Because of grace. Wala na pong ibang sagot kundi biyaya. Grace lang po. Kaya ba nating i-argue si Lord kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin lahat? Kung gusto niyang gamitin si Abraham, wala tayong magagawa po ron. Kung gusto niyang gamitin ikaw, hindi tayo makakahindi sa Panginoon, I'm telling you. Gagawa ang Diyos ang paraan para maibalik ka sa Kanya. Amen? God did not call the qualified, but He qualifies the called. Please don't you ever forget that. Amen po ba? Now, let's begin in Genesis 12. The Lord has said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household." Take note nyo po yung naka-highlight po na words dyan. "To the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Ayan po yung salita ng Diyos na kung saan ay pinapaalis po niya si Abraham at gusto niyang dalhin si Abraham kung saan ng Diyos nais niyang pagpalain si Abraham. Amen po. Same thing with us. God pulled us to the place na ayaw ng Lord na naandun tayo at dinala tayo ng Diyos kung saan ay mas kagamit-gamit tayo. Possible in this church, in this community, that's why you are here. Dinala kayo ng Lord to this place para maging kagamit-gamit ka. Sabihin mo nga sa sarili mo hindi sa katabi mo, kikita si Lord sa akin. Hindi ng pera. For example, when God gave you wisdom and you use that wisdom to glorify God, God gets the glory, right? Amen. Kapag ikaw ay prinomote ni Lord sa trabaho mo, God gets the glory, right? Amen po ba? Amen. That's why yun po yung ibig sabihin dyan. Now, next. So Abram went up from Egypt to the Negev, with his wife and everything he had. And Lot went with him. Ito po yung kauna-unahang disobedience ni Abraham. Ang sabi po dyan, Lot went with him. A while ago, nakita niyo po yung pinatandaan ko sa inyo, yung naka-highlight. Ang sabi po doon, aalis ka sa lugar na yan, pero huwag kang magsasama ng kung ano, na kung sino. Especially, doon sa lahi ng tatay mo. But here, Lot went with him. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Amen. Now, sundan po natin yung kwento. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Verse 3. Can you read verse 3? 1, 2, 3, go. Amen. Amen. So yung verse 4, balikan natin yan. I-bookmark ulit natin yung verse 4. No, ito muna po yung gusto kong ipakita sa inyo. Abraham, okay, and Lot, they are both righteous persons by faith. Sabihin nyo nga po, righteous. Yes, they are both righteous. Now, sabi po dyan, by faith. Bakit po sinabing by faith? Because when God called Abraham, and during that time, Abraham is worshiping different God, you know what happened there? Abraham, naniwala po siya doon sa Diyos na tumawag sa kanya. And Lot ay naniwala kay Abraham na may Diyos na tumawag sa kanya, kaya pinaniwalaan din niya yung Diyos na tumawag kay Abraham. Are you getting the point? That's why they are both righteous by faith. Amen. In the essence, Lot believed what God said to Abraham. Naniwala si Lot doon sa sinabi ng Diyos kay Abraham. Amen. Now,
However, they have different mindsets on how they live their lives. Magkaiba po sila ng pag-iisip. Paano nila papatakbuhin ang kanilang buhay. Amen po. Now, Abraham, in his lifetime, he built 4 altars. 4 pong altar. Naku, gagawa na ba tayo ng altar? Groto sa bahay namin, Pastor, at malalagay namin yung mukha ni Pastor Keith doon. Hindi wala pong ganon. Okay, hindi po ganon. Now, bakit po naglalagay si Abraham ng altar? 4 po yan in total. Is because to remind him of God's favor. Every time na siya po ay pinagpapala ng Diyos, ang ginagawa po ni Abraham ay naglalagay po siya ng altar para ipakita yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Iyan po yung kaninang verse 4 na sinasabi po natin. And where he had first built an altar, there Abraham called on the name of the Lord. He will pitch a tent as a reminder of God's favor to him. Laging ganun po ang ginagawa po ni Abraham. Now, question. Sino sa inyo dito naniniwala na kayo po'y mabubuhay ng mahabang-mahaba? Na punong-puno ng pagpapala, great health, great wealth, with peace of mind. Napakahalaga ng peace of mind, ha? Pero nung mga bata tayo, hindi natin kailangan ng peace of mind, di ba? Anong peace of mind? Gusto ko baon. Gusto ko girlfriend. Pero ngayon, sino sa inyo magsasabi na gusto mo ng peace of mind? Amen. Yes. So yun po yung kailangan natin, peace of mind. At naniniwala tayo. And we believe that. We declare that. That mabubuhay ako ng mahaba na talagang pinagpala, pinabura ng Panginoon. Amen? Mga kaibigan, I pray, even in your greatest success in your life, God gets the highest glory. Amen? Wala tayong ibang bibigyan ng mataas na papuri kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba? Sino sa inyo dito maniniwala sa akin na tayo mga Pilipino, ang dali natin lumimot? Kaya palagi tayong pinapaalalahanan every Sunday na nandito po tayo sa church that give God the highest glory. Amen po ba? Now, si Abraham, when he became rich, mas lalo siyang dumedepende sa Panginoon. That's why he always make up an altar just to remind him yung pabor na nakukuha niya sa ating Panginoon. Amen po ba? Now, yan po si Abraham. Ano naman si Lot? Now, Lot, kilala niyo ba si Lot? Si Lot yung asawa ni Monching. Mga aunties dito, alam na alam mo. Mga tito rito, kilala si Lot at si Monching. Si Lot and friends, di ba? Now, Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. Now, nung lumalaki na po yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga herds, dumadami na po yung kanilang mga sheep, mga goats, no? Mga baka, and even their followers, yan po yung nangyayari sa kanila. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. Now, lahat po ng mga men of grace, can you please read this? Lahat pa ng mga lalaki. Malapit na kayo magkasabay-sabay, ah. Isa pa. 1, 2, 3, go. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Tignan po ninyo. Tignan niyo po yung pag-iisip ng isang matured na believer. Ang isang matured na believer, ang confidence po niya ay nasa Panginoon. Amin po ba? Let's not have any quarreling. Huwag tayong mag-away. Okay? Huwag natin pag-awayan yung mga bagay na kung saan ay makakahadlang sa ating magkamag-anak tayo. We are close relatives. O mga women of grace.
Please read. 1, 2, 3, go. Grabe, no? Grabe kayo, sabay-sabay kayo. Buti pa yung mga babae, sabay-sabay. Okay? Kung saan ka pupunta, sa kabila ako. Kung pinili mo kaliwa, kanan ako. Pinili mo kanan, kaliwa ako. Amen? Check nyo po yung isang tao na matured sa biyaya ng Diyos. Para wag tayo mag-away. Can you say this word? Avoid conflict. Amen. Kailangan natin maghiwalay eh. Kailangan. Okay, nagkakagulo na tayo. Nagkakagulo, hindi lang tayo, pati yung mga followers natin, nagkakagulo. Para hindi mangyari to, please, ayusin natin. Amen? Nakalagay dyan eh. Pag kaliwa ang pipiliin mo, sa kanan ako. Grabe ang isang matured Christian. Ang dependence niya, hindi sa kayamanan, o sino pa man, o ano pa man. Ang dependence niya sa Panginoon. Mga kaibigan, mga magulit, mga minamahal, dapat ang dependence natin sa Panginoon lang. Hindi na kung saan, kung sino pa man. Amin po ba? For example, right now, nasa Dubai tayo. Kunyari, papapiliin kita, Jeric. Anong pipiliin mo? Quain o Abu Dhabi? Maghiwalay, kailangan tayo maghiwalay eh. Nagkakagulo na tayo. Pareho tayong pogi, isa lang na dapat ang pogi eh. Okay? Dati ako pinaka-pogi dito, dumating ka. Di ikaw na ngayon. Hindi po pwedeng ganon. So mamili ka dyan. Okay? Pastor, ayoko natin mamili, parang ano. Pwede ba sa Pilipinas na lang? Okay, sige. Ortigas o sa Smoky Mountain? Oy, by the way, sino man nakatira sa Tondo? I'm not belittling you, ha? Just for the sake of comparison lang. Okay? Sa Ortigas o sa Smoky Mountain? Pastor naman, diba? Yung pagpipili naman talaga, syempre mas maganda sa kanan kaysa sa kaliwa. Amen? Amen po ba? Amen. Now, ito po yung ginawa ni Lot. Lot looked around and saw that the whole plain of Jordan towards Zoar was well watered. Tito, tingnan ko nga muna, Tito. Mukhang maganda dun ah. Maganda sa lugar na yun ah. Okay? Towards Zoar as well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Baka lokohin ako ng tito ko ha. Siyempre, tignan ko muna. Anong mas maganda dito? Next. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. 2 men parted company. Naghiwalay po sila ng maayos. Amen. Next. Abram lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now, naaamoy niyo na po yung problema? Ayan, no? He pitched his tents near Sodom. Now, I want to share some wisdom here. Kahit man sa parte ng mundo kayo naroroon, kahit bumalik man tayo sa mga probinsya natin sa Pilipinas o saan pa man kayo dalhin ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos nandun na. The blessings of the Lord is anywhere. Hindi mo pa yung sabihin ng blessing ng Lord ay pag napunta ako sa lugar na yun, nandun ang blessing ng Lord. Hindi. Kahit nandito kayo, ang blessing ng Lord nandito. Pastor, wala talaga akong wala akong mahanapan ng trabaho dito, kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Yes, go back to your place. Ang blessing ng Lord nandun din. Meron kayo ditong kilala, yung mga kaibigan nyo sa Pilipinas, hindi naman nag-abroad, pero feeling mo mas successful pa sila sa inyo? May konto ka? Ako wala. Kasi ang totoo po talaga kapatid, kahit nasa Pilipinas tayo, nasa Timbuktu Island ka man, ang pagpapala ng Diyos na andun din. Amen po ba? Now, nung pinapipili ni Abraham si Lot, very obvious yung sagot. Very green. Na alam ni Abraham, pwedeng yun ang piliin ni Lot. Amen po ba? But nonetheless, ang isang blessed person, hindi natatakot kahit ano ang maiwan sa kanya.
Church, look at that. Wherever you are, the Lord bless you. The Lord already blessed you. Kaya po, hindi po tayo matatakot sa future natin. Amin po ba? Sino sa inyo dito natatakot kayo sa future ninyo? Ako, papaano na? Yung mga anak ko, liliit pa. Papaano na kung paano sila lalaki? Paano na kami kakain? Mga ganun, no? Pagkain palagi, unang problema natin, pagkain eh. Ako, wala nang pagkain. Baka magutom na kami. Mga kaibigan, si Lord advance mag-isip. Wala ka pa doon, nandun na siya. Look at what happened to Jonah. Akala niya kaya niyang takasan si Lord. Hindi niya kayang takasan si Lord. Advance si Lord mag-isip. Sabi niyo nga po, advance. Advance si Lord mag-isip. At yung paghihiwalay ni Abraham at Lot, mas pinili ni Abraham is save yung relationship kaysa mag-away-away sila. Amen po ba? Sometimes sa paghihiwalay, maganda rin eh. Basta maayos sa paghihiwalay. Amen po ba? And that is the mindset of a blessed person. I am telling you. Are you a blessed person? You should have that kind of mindset. Amen. Sabi niyo nga po, I am blessed. Amen. Sabi niyan again, no? Iyan na. He pitched his tents near Sodom. I pray, mga kaibigan, by the wisdom of God, na ang pagpapala ng Diyos ay idea po niya. The blessings is the idea of God. Hindi po natin idea ang pagpapala, mga kaibigan, dahil hindi po natin control ang blessing ng Diyos. At ito nga si Lot, pinili po niya yung maganda. Pero ang problema, malapit sa Sodom. Lot is motivated on what he sees. Ano po yung nakikita niya? Yun po yung motivation niya. Listen, Grace Life. If you are trying to decide something, kung meron po kayong malaking decisions na gagawin po ninyo sa buhay po ninyo, sa family niyo, sa career ninyo, sa ano pa man, look at that. Don't decide based on what you see or feel, but do it based on the promises of God. Amin po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now, look at that. Now, the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. How in the world that you are a righteous person and you're gonna pitch your tent near to Sodom? Na alam mo, ang mga Sodomites ay wicked person, wicked people. Now, in-explain po yan ni Apostle Peter. Yung problema ni Lot. Can you read 1, 2, 3, go? Continue. A righteous man who was distressed by the brave conduct of the lawless. Di ba? Righteous man. That is Lot. Abraham, we know already that he's a righteous man. Both of them are righteous. Amen. Si Lot, righteous man. Pero, super stress. Sabihin nyo nga po, super stress. Bakit? Dahil araw-araw, kahit righteous po siya, ang kadil naman niya mga evil person. Kapag stress ka, kapatid, ganyan ang makukuha mo. Difficulty in sleeping, feeling anxious or worried. Naranasan niyo ba yan? Hindi ka makatulog na maayos, racing thoughts, kung anong mga dumatakbo na ano, naku, nakakailang, kuha na ako ng driving lesson ko, bagsak ako ng bagsak pa rin. Ganyan talaga. Headaches, sakit ng ulo mo. Di ba? Hindi tumitigil-tigil. Minsan sakit ng bulsa na yan eh. Hindi lang ulo, pati bulsa. Muscle tension or pain, stomach problems. Naranasan niyo ba yan? Pag stress po kayo? Mga kaibigan, ang isang righteous person, kapag kayo po ay stress, hindi lang ganyan ang makukuha ninyo. Ito pa it can affect to make a sound and godly decisions. Even though you are righteous, it can affect you
how to make a sound and godly decisions. Why? Look at that. For that righteous man, referring to Lot, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang po ito stress. Alam niyo po ba itong word na to? Torete. Sige nga, i-worship nga natin si Lord. Kantahin natin. Torete, torete ako. Torete siya. When was the last time na natorete kayo? Pagising mo, naku, may tatalbog palang cheque. Di ba? Naku, kailangan kong bayaran ito dahil may kailangan gawin. Sa Pilipinas, merong sakit si nanay, kailangan magpadala ng pera. And everything. Si Lot, torete siya, hindi dahil kailangan niya ng pera. Dahil mayaman si Lot. Kaya siya torete ay araw-araw na ginawa ng Diyos, puro mga masamang tao yung nasa paligid niya. Kaya siya torete, even though he is righteous. Nakukuha niyo po yung point? Because Lot pitched his tent near to Sodom. Now, ano po yung sumunod? Sabi niyo nga po ulit, torete. Gusto ko kayong pasunurin eh. Diba, galing-galing niyo katagang sumunod eh. Next, the Lord said to Abram, after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Nakita nyo? Kahit ito yung pinili mo, hindi mo pinili yung pinili ni Lot, ako yung magpapala sa iyo. Sabi niya, I will give to you and your offspring forever. Look at this, next. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Nakuha nyo? Si Lot, dito ako, tito. Dito ako. Maganda dito eh. The best. Okay? Si Abraham, ang dependence niya sa Panginoon. Si Lord ang magpapala sa akin. Ano man ang maiwan sa akin, okay lang ako doon. Dahil alam ko kasama ko ang Panginoon. Amen po ba? Now, ito na. Mga kapatid, God will be the one who's gonna set you up. Amen. Even right now, do you still believe that our year is the year of God's exceeding abundant grace sa buhay po ninyo? Amen? Pastor, matatapos na yung taon, parang wala nangyayari sa buhay ko. October na, mag-November na, wala pa nangyayari sa buhay ko. Hindi pa tapos ang taon. Pastor, December 31 na, sabihin naman natin, December 31 na. Naku, ilang minuto na lang, Pastor, magja-January 1 na. Guys, buhay ka lang, malaking pagpapala na yun. Amen po ba? Buhay ka lang na wala kang sakit. Amen po ba? Na yung pamilya mo, mga mahal mo sa buhay ay walang sakit. Iningatan kayo ng Panginoong Diyos. And next year, hindi na ba abundant exceeding grace yun? Hindi. Tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kiniklaim lang po natin na this year, ito yung year, Lord, na binigay mo sa akin. Kaya importante po, pagdating po natin ng January, ng December end, kapag nagkaroon po tayo ng declaration year, attend po tayo. At doon po binibigay ng Lord, ano po yung tatahakin natin. Amen po ba? As a church and as an individual. But church, please, hear me on this. Ano sabi dito? Kay Abraham, ang gagawa ang Diyos. Pero kay Lot, ang gagawa, kung ano yung nakikita niya. Ano yung nararamdaman niya. Na akala niya, kaya niya na mag-isa. Dahil marami siyang supporters. Marami siyang mga herds and flocks. Dito ko, maganda rito. Plain. Yung pinili kasi ni Abraham, mountains yun eh. Amen? Now,
I want to declare to all of us right now that you are standing on the promises of God. What you are standing right now is a fertile ground. Amin po ba? Everything that we need in our lifetime, mga kaibigan, has been provided for you because of Jesus Christ. You are standing on the promises of God. Now, what happened after that? Genesis 14. Dahil si Lot ay tumira near to Sodom, at ang mga Sodomites ay wicked people, yan ang kauna-unahang record sa Bible na kinidnap yung pamilya ni Lot ng 5 kings ng Sodom and Gomorrah. At sino tumulong sa kanila? Siyempre si Tito. Si Tito Abraham. And when Abraham rescued Lot and his entire household, Abraham gave the tenth of everything to Melchizedek. Diyan pumasok si Melchizedek. Kaya nag-tithe si Abraham kay Melchizedek. Amen. Yan po yung kwento po na yan. Now, bakit nangyari yan? Unang-una, dahil sa kalokohan nung pamangkin niya na si Lot. And I declare to all of you, Grace Life Community Family, kayo po ang mag-rescue, hindi kayo yung re-rescuehin. Kayo po yung magbibigay, hindi kayo yung bibigyan. Gusto niyo ba yung ganun? Kayo yung magpapautang, hindi kayo yung uutangan. Kaya hindi kayo mangungutang. Amen po ba? Gusto niyo po ba yung ganun? Na kayo yung nagpapala sa mga ibang tao. Hindi yung palaging kayo lang kabig ng kabig. Na kapag merong kainan at merong chip-in, di ba minsan ganun? Kayo, ginagawa niyo palagi pagka kumakain kayo. Tapos sabi, hindi ako na magbabayad, ako na. Guys, 10 minutes ka na nang bumubunot, ang lalim naman ng bulsa mo ah. Ako na. Hindi mabunot-bunot yung ako na. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga si Lord, hallelujah. Ang sarap po ng ganon, na kapag meron naman, manlibre. Di ba? Kapag may gusto kang bilhin mo. Ito po yun. Ako, hindi ako bumibili ng ng sale. Ayoko ng sale. Diba? Kasi nasa bahay lang kami, kaya hindi kami bumibili ng sale. Nasa bahay lang kami. Amen po. Now, eto na. Nung na-rescue na si Lot ni Abraham, alam niyo pong ginawa ni Lot? Walang kadala-dala tong Lot na to. Itong Lot and friends na to, walang kadala-dala. Bumalik si Lot sa Sodom. Magbasa kasi kayo ng Bible niyo eh. At ito pa, tumira si Lot, hindi po dun sa malapit sa Sodom. Tumira siya doon sa loob ng Sodom. Grabe, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, parang tayo. Parang tayo. Minsan wala tayong kadala-dala. Amen. Ito na. Papasok na po tayo sa kwento ng Sodom and Gomorrah. Possible you know already what happened to them, to that place, right? Huwag na tayo mag-usap. Alam na pala ninyo nangyari. Di ba? But I'm telling you, yung nangyari dyan sa Sodom and Gomorrah is totally different of what happened sa Nineveh. Magkaiba po yan, ha? Magkaiba. Now, ang focus po natin dito ay si Abraham at si Lot. Amen. Now, nung sinabihan po ni Lord si Abraham na yung Sodom and Gomorrah ay susunugin, alam niyo po ba na nakipag-bargain si Abraham kay God? Nakipag-bargain po si Abraham kay Lord. Sabi ni Abraham ganito, Lord, talaga bang susunugin mo yan? Yung lugar ng Sodom and Gomorrah? Sabi ni Lord, yes, I'm gonna, tepok them. Di ba? Susunugin ko yan. Eh, paano Lord? Kapag may nakita akong 50 righteous person, sabi ni Lord, sige, maghanap ka ng 50 righteous person. Naghanap si Abraham. Naku, wala akong makita. Lord, pwede bang 45 na lang? Sabi ni Lord, sige, pag 45, may makita kang righteous person, hindi ko susunugin yan. Wala ulit siya makitang 45. Ang ginawa ni Abraham, 40, 30.
20. Bumaba sila ng 10. Anong 5? 10. Nagtawaran. May tawaran portion. 10. Now, mabilis na tanong. Bakit sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Ano? Ano daw? Walang? Bakit sinunog yung Sodom at Gomorrah? Dahil wicked yung mga tao. Maybe some of you, different yung answer. Mas grabe pa. But I'm telling you, nasisense ko ano yung sagot ninyo. But I'm telling you, hindi totoo yan. Hindi po totoo na kaya sinunog ang Sodom at Gomorrah dahil maraming homosexuals dyan. Pero a lot of churches, yan po ang turo. It's either magbago ka or pupunta ka ng impyerno. But that's not the message of grace. Kaya sinunog ang Sodom at Gomorrah is because kay Abraham. Ha? Yes. Hindi susunugin ng Diyos yan kung may makita si Abraham. Bakit hindi man lang siya nagsabi na, Lord, 3 na lang. O Lord, 4 lang. Baka siya tumigil ng 10. Why he stopped at 10? Dahil ayaw din talaga niya na ma-save ang mga tao sa Sodom at Gomorrah. God gave Abraham a chance to save that. At ang sabi ng Lord, sige maghanap ka. Pag may makita ka, hindi ko gugunawin yung lugar na yan. Naandyan si Lot, na righteous, yung asawa niya, may 2 siyang anak. Huwag na nasama yung asawa. Yung mga asawa niya, huwag nasama. Kahit 3 man lang, kaya sabi ko kanina, 3 or 4 eh. Pero bakit siya tumigil sa 10? Ayaw din talaga niyang ma-save yung mga tao sa Sodom at Gomorrah. And that's what happened. Church, Abraham is a picture of Jesus Christ. Abraham is a savior or rescuer, but not perfect. Yung nangyari sa Sodom at Gomorrah is a picture of the coming perfection of Jesus Christ. Si Abraham, naging rescuer siya ni Lot, right? Pero hindi siya perfect. That's why si Abraham po ay shadow ng paparating na Jesus in the new covenant. Now, when Jesus Christ came, He is the perfect Abraham. Ayan po ang lesson po dyan. Ang pagtingin ni Abraham sa mga tao, hindi po kumpleto. May reservations po si Abraham. At alam ni Abraham na hindi gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, depende sa pagturing niya sa Diyos, yung pagpagtawaran niya. Kaibigan, if Jesus Christ is in Sodom and Gomorrah, kung si Jesus nandun, sasabihin niya sa Father, Father, can I find one righteous person in Sodom and Gomorrah? Sabi ng Diyos Ama, sige anak, maghanap ka. Kahit wala man siyang makita, sasabihin niya, since Jesus Christ is inside, Father, I am there. Hindi gugunawin ang Sodom at Gomorrah, kahit mga wicked sila. That's why, church, when Jesus Christ came, He's the perfect Abraham. Harapan nga si Lord. Hallelujah! That's why, si Jesus po, He is not only your personal Lord and Savior. Jesus Christ is the Savior of the world. Amen po ba? Now, look at this. The 2 men said to Lot, the 2 men, ito po yung mga angels, no? Na magsasave sa kanila. Do you have anyone else here, sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belong to you? Then get them out of here. Because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against His people is so great that He has sent us to destroy it. Now, let's all read together. So Lot went out and spoke to his sons-in-law
who were pledged to marry his daughters, he said, "Hurry and get out of this place because the Lord is about to destroy the city." Can you please read once more? Ito lang naka-highlight. 1, 2, 3, go. Nakakatawa, no? Magkakasunugan na. Okay? At yan pa yung nangyari. But his sons-in-law thought he was joking. Mga magulang. Sino mga magulang dito? Can you please raise your hand? It is really important to talk about God inside your family. Not for religious reasons. Most of the time, when we are talking to our kids in our home, maybe while we are in the sala or we are eating in our, kumakain kami, we're talking about minsan science, math, and napupunta kami kay God. Please talk about God in your family. Teach them who is God, who is Jesus, who is God the Father, who is the Holy Spirit. That's what we are doing here in Grace Kids, mga kaibigan. Because when things are getting tough sa buhay po natin, when things are getting dangerous, at wala po tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon lang, tapos, when you speak about God in your family, sometimes they will think that you are joking. Guys, halika na, labas na tayo. Kasi i-destroy na ang city na to. Sabi ng Diyos. Anong Diyos pinagsasabi mo? Dad, tito siguro, tito patawagan kasi hindi pa siya kasal, no? Tito, nagjo-joke ka ba? Hindi naniniwala about God. Imagine niyo, wala silang idea about God. Hindi na ipasa yung heritage ng Diyos kay Lot. I declare, dito po sa atin pong lahat na nandito, in your household, I want to encourage you, pag-usapan po natin ang Diyos sa ating pamilya. Amin po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi corny yun. Hindi corny pag-usapan si Lord. Amen? With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, and you will be swept away when the city is punished." When he hesitated, the men grasped. Ang grasp po dyan, taken by force. Hinili talaga para alisin sa loob ng city of Gomorrah, Sodom and Gomorrah. His hand and the hands of his wife and his 2 daughters, and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. Sino hindi mag-hesitate dito? Na yung bahay mo nasa Ayala, Alabang, you have Porsche, you have Rolls Royce, you have Benz. Di ba? May penthouse ka sa Burj Khalifa. Abay, teka lang. Naku, wag. Umusunugin yan. Sayang. Biglang sasabihin sa'yo ng Diyos, umalis ka dyan. Dahil gugunawin na. For example kayo, sa building ninyo, nag-fire alarm. Ang sabi, umalis na kayo, ngayon din. Abi, teka, kukunin ko muna yung passport ko, MLS ID ko, yung mga gamit. Di ba yun nga yun? Nag-hesitate tayo. Amin po ba? Pero ang sabi, hindi, umalis na kayo. Kaya, they took them by force. Force talaga. Alis na. Pero hindi. Teka, yung laptop ko nandyan pa eh. Yung bahay ko, hindi pa bayad yan, binabayaran ko pa yan. 15 years to pay pa yan. Yung kondo ko, 2 pa yan, magkatabi. Mga kaibigan, when God is rescuing us from a total destruction, at wala po tayong kailangang gawin, kundi i-let go. Sabi niyo nga po, let it go. Ganito tayo muna. Yan yung kami nyo. Close, open. Close, open. Pero hindi nyo nakalimutan yan? Close, open. Let go. Let go.
A lot of times, masasaktan tayo. Amen? Pero okay lang yan. Kung kailangan tayong alisin ng Diyos sa lugar na yan, you need to let go. Mga kaibigan, there's a story in National Geographic. There is one tribe in Africa. Na itong tribe na to ay paborito nilang kainin itong baboon monkey. Meron isang species ng monkey na baboon. Napakasarap daw kainin yan. Yung meat daw niyan ay talagang mas masarap pa sa pork, ano pang meat. Kaso ang problema, ito pong mga monkey na yan ay napakataas ng defense mechanism nila. Kilometers pa lang ang layo, itong tatakbuhan ng mga yan. Ngayon, pinag-aralan nila, paano makukuha yung mga monkey na yan. Nalaman nila at ang mga monkey na yan ay mahilig kumain ng salt. Asin. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng salt, binilog nila yung salt, nagawa sila ng round salt. At nilagay nila yan sa isang lagay na ganyan, na kung saan salt trap. Na yung butas na yan ay talagang sakto lang dun sa kamay ng monkey. At pag nasuot niya na yung kamay niya, nakuha niya yung salt, hindi niya na mailabas yung kanyang kamay doon sa trap. At hindi nga nila, mahawak-hawakan yung monkey niya kasi nangangagat, wild. Kaya ginagawa nila, pinapalo yan hanggang sa mamatay na. Di ba? Yung monkey niya para makaalis dyan and to escape from a sure death, anong kailangan niyang gawin? Let go. Let it go. Let it go. Pero hindi. I-hold talaga niya hanggang sa siya ay mamatay. At makuha na po siya dyan. Ano pong moral of the story dyan? Don't eat salt. It's a sin. Yeah. Yung mga hindi nakakuha, mamaya sa metro, makukuha nyo na yan. Pag nasa metro kayo, ano sinabi ni Pastor kanina? Ang dami kong sinabi ngayon dito, baka yun ang matandaan nyo, ha? Pastor, pakiulit. O, sige. Don't eat salt. It's a sin. Nakaibigan, much of Lot's life is a picture of the consequences of greed and the negative influence of a sinful environment. Lot knew God, but he chose to live among people who would lead his family into sin and complacency. Huwag po natin gawin yan. Huwag po natin dalhin yung mga pamilya natin sa mga ganyang klaseng mga lugar. If you are looking for someone or friends, make it sure that these friends of yours will bring you closer to God. Amen? Na ipakilala ang Diyos sa inyo. Hindi yung sila pa'y maglalayo sa inyo sa Diyos. But mga kaibigan, I'm not saying na iwasan sila. Make that as your ministry. But please, don't do that as what Lot did. But Lot's story is also an illustration of God's amazing grace. In spite of Lot's poor choices, God saved him and his daughters from violent end in Sodom and preserved his line throughout the ages. What about us? Yes, sometimes when God rescued us, doon sa mga bagay na makakasama pala sa atin, minsan masakit, right? Minsan may mga scars. Minsan talagang kala mo, di ba? Hindi mo na kaya yung sakit. Saksak puso, tulo ang dugo, mga ganun pa minsan. But praise be to God. Because God knows na hindi mabuti para sa iyo na mag-stay ka sa ganung klaseng lugar. That's why He rescued you. But please don't look back. Mga kapatid, meron tayong mga bagay na bad experiences na nangyari sa buhay natin. Amen po ba?
Minsan yung mga questions mo doon sa bad experiences na yon, minsan hindi mo makuha-kuha yung sagot. May mga questions ka na until now ay questions pa rin. Mga kaibigan, hindi lahat ng questions kaya mong sagutin. Hayaan mo ang Diyos ang sumagot para sa iyo. But please, don't dwell sa mga nakaraan. I don't want to do that. I don't want to go back to the time na sobrang sakit, tapos babalikan mo pa, paulit-ulit. Again, let's move on. Let go. Sabi mo nga ulit, let go. Let go na yan. Let's live high. Mga anak tayo ng Diyos. Higher moral of standards. Hindi tayo pariwara. Hindi tayo just na mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Let's live higher moral standards of living. Amen po ba? And when you make your choices, mga kaibigan, always consider God. Hindi base sa nararamdaman po natin. Hindi base kung ano yung, nandun sila lahat, doon na rin ako. Mga kaibigan, hindi. Let the Lord speak to you. Amen po ba? How about us? Let's fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Bakit? Kasi yung faith na meron tayo, hindi perfect pa eh. Si Jesus po ay nagpa-perfect po ng faith po natin. For the joy set before Him, He endured the cross, scorned its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Actually, the faith that you have is a gift of God. Look at this. Considered Him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Ano ibig sabihin yan? So that we will never be swept away. Question, are you going to consider God in all of your plans in your life? Even in your plans in your community, in your church? Sabi po siya ng weary and loose heart. Ano ibig sabihin ng weary and loose heart? It is tantamount with depression. Madedepress ka. Kahit righteous ka, pag depressed ka, iba itsura. Amen po ba? Pero buti na wala sa Grace Life yun. Because we always consider God. We should. Maliit o malaking decisions ng buhay natin, please consider God. Who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Si Lot, pinagpala, pero torete. Si Abraham, he considered God in his life. Both are not perfect. So both of them needs the grace of God. Same as you. Can we all stand up? Sabihin mo sa katabi mo, let's live a higher kind of life. Amen. That glorifies God. Amen. That glorifies God. Are you blessed with this? Amen. Amen. Let's all group hug and let's bow our heads. Let's close our eyes and let's pray. Father, we just want to say thank you. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness sa buhay po namin lahat. I pray, Father, sa revelation na nakuha po namin ngayon, dun po sa story ni Abraham and Lot. That we will be once, Father God, na lalakad kami doon sa buhay, doon sa choices na ginawa ni Abraham. That, Lord, that we will make Jesus as the center of our lives. That we will not grow weary and lose heart. And I pray in Jesus' name, Father, that whatever decisions sa buhay po namin, we will live a higher standard of living, Father. Higher moral standard of living more than anyone else. Thank you, Lord, because Jesus in us is the one working
through us so that in our lives, ikaw lamang ang mamapurihan. Salamat, Ama, sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. That you will never leave us nor forsake us. That you want to prosper us, not to harm us, to give us hope in a brighter future. Thank you, Lord God, for all your promises. They are all yes and amen in Jesus Christ. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. We can all be seated. Praise be to God.